I have always believed this, that our lives as Christians must be contagious. God's Word emphasizes our need to stand out as individual Christians wherever the Lord places us. And I mean, kahit saan, wherever. Dito man yan sa mahal nating bansa o kaya sa ibang bansa. No? Kailangan ay nagliliwanag ang ating mga testimonies sa ating mga nakakasalimuha. Ang ganda po niyan, Bishop. Tamang-tama dahil marami talaga tayong mga kababayan na nagtatrabaho o nakatira na sa ibang mga bansa. In fact, as of the data released by PSA last April 2017, nasa 2.2 million na ang mga Filipinos working abroad. And even in the remote countries or cities ay mayroong mga Pinoy. Pero kamusta nga naman ang ating mga testimonies dito sa mga lugar kung saan tayo ay inilagay ng Panginoon? In fact, I think, Reza, sa totoo lang, mas higit pa dyan ang datos ng mga nasa abroad nating mga kababayan. At lalo na pag mga mananampalataya. And Christians should make impact abroad. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw sa Lighthouse Cafe. And so, watch and be blessed sa ating mga kwento, sa ating mga iba't ibang mga segments. We had an on-site interview actually with Christians na nasa California. Kasama ko diyan si Ner De Leon, isang musician, isang saxophonist. At meron din namang isa pa, na ang pangalan naman ay si Ino Kakbang, na isa ng assistant pastor sa isang church sa Norwalk, Southern California. At nagsimula siya sa basketball lang, ha? At sasamahan din tayo ni Dr. Ronald Gutlay, the pastor of the biggest Baptist ministry in Thailand. Abangan niyo ang interview niya with Bishop Ruben and Gabby. At tamang-tama sa topic, prevention of infectious diseases. When traveling, ang tatalakayin naman sa Health Talks with Erica Daislin and Dr. Leia Viloria Donton. Kaya't wag po kayo maglilipat ng channel. Samahan niyo kami sa isang oras ng makabuluhan at masayang kwentuhan. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman, si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. The Bible says that Christians are a chosen generation, a peculiar kind of people that show forth the praises of Him na siyang tumawag sa mga mananampalataya mula sa kalagitnaan ng kadiliman patungo sa Kanyang glorious and marvelous light. Alam niyo po itong word na peculiar, I always define it as that of being above the usual. Ito ang karaniwang kong ginagamit kapag nagde-describe sa mga mananampalataya that we are above the usual. Ibig sabihin ay kung kahit saan tayo dalhin, ay palaging mayroong angat na katangian dapat ang mga mananampalataya na nagiging basihan naman upang maging magandang influence po sila kahit saang lugar na dalhin tayo ng ating Panginoon. Speaking of abroad, Bishop, ayon sa Philippine Statistics Authority, 2016 survey on overseas Filipinos, mayroong estimated 2.2 million na mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman halos kahit saang lugar ka pumunta ay makakakita ka ng ating nakangiting kababayan. Totoo yan, Gabi. As in, kahit saan mayroong Pinoy. At ang maganda nito ay sa ating programa dito sa Lighthouse Cafe, hindi lang yung basta Pinoy na nasa abroad ang ating pag-uusapan, kundi ang mga Pinoy na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang ministries. Kaya alam mo isa sa mga segments natin dito ay nag-feature tayo ng mga mananampalataya na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar. At ito, meron tayo ngayon sa ating kalagitnaan na isang napakagandang halimbawa kung paano ang isang mananampalataya, isang pastor in fact, ay maaaring gamitan ng Panginoon para maabot ang mga nasa ibang bansa and establish a good work of God. And I am personally blessed na sa atin pong segment ngayon ay naririto bilang ating guest si Dr. Ronald Gutlay, Pastor Gutlay, at siya po ang pastor ng isa sa pinakamalalaki. In fact, I think it would be the biggest Bible Baptist church sa land ng Thailand, Yes. Sa lupain ng Thailand. Kaya magandang araw sa iyo, Pastor Ronald. Magandang araw din po, Oo. Bishop. Magandang araw po and welcome, to Welcome. Lighthouse Cafe. Welcome to Salamat po. Lighthouse Cafe. Itong mga panahon na ito, pauwi ka na ng Thailand yan. Opo. Kaya sa huling bahagi ng pag-stay mo sa Pilipinas ay napakaganda na magkaroon tayo ng pagkakataon, may interview ka dito sa Opo. ating Lighthouse Cafe. Salamat po sa pagkakataon.
How many years ka nang nasa Thailand? 17 years na po. This year will be our 18th year in Thailand. Wow. And you have your family there. Opo. May mga anak ka na pinanganak doon. Yun pong kambal. I Doon sila see. ipinanganak sa Thailand. Oo. And when you got to Thailand, talagang ang purpose mo na doon ay mag-establish ng ministry. Opo. Our purpose really is to start churches. Yes. And as the goal of our church, makapag-establish ng independent Baptist churches in they call it in Thailand as Muban, parang village. Muban. Para mga Communities. Oo. Pero nakapagpastor ka rin sa Pilipinas. Opo, nakapag-pastor po din ako dito Tell sa us about your Pilipinas. background. Saan ka ba nanggaling? Kailan ka naging mananampalataya? You know. Well, it's a great blessing to mention that. I got saved February of 1982 under the ministry of Pastor Art Sims sa Oh, Bayanihan Bible Baptist Temple and Sa Pampanga. Pampanga, Yes. Angeles City. And through him, nakilala ko ang Panginoong sa Kristo with one of his preaching Yes. on a Sunday evening service when I was invited to attend. And then I have that eagerness to learn the Word of God. So every day after school, I make a point na puntahan ko siya at tapos magtanong ako about Bata-bata ka pa niyan. Ilang taon ka lang yan, ano? Di ba? 14 years old. Wow. Okay. And then by 1985, December, I asked him many questions about Christian service. Yes. And so December 11 of 1985, I decided to really work as full-time or give give your my life life to the and Lord surrender para my sa life to the Lord for ministry. full-time ministry. Tapos nag-Bible school ka. And uh, then, nagpastor ka din sa Pampanga ba? O ano ba muna? Actually, naging staff muna and then by 1992, May 5, 1992, I recall, I started work sa Masantol, Pampanga. I see. So I started the church there till it was organized and then turned it over to a pastor also. And then move forward, start ulit dito sa, by the time, by 97, I should say, starting a work Bible study dito sa Parañaque Yes. for 2 years. And aging okay naman. Ibig sabihin, during that time na gumagawa ka ng ministry, never did it occur to you na mag-abroad and everything? Hindi po. Wala. Never occurred, no. I really don't know what is mission. Yung foreign mission until my pastor brought me to Thailand. Okay. Yun ang naging Yeah. opening. Yung naging opening. No plan actually, but it will be a blessing. So he asked me to go with him. So I said, Ano ba well, yun, Pastor? Parang he wanted, relationship or for him, it's like he wanted to make a survey what is Yes. Thailand, you know. For me, it's like a Pasyal-pasyal ka pasyal lang. lang. To see the Oh, country. You never took it na parang, uy, ito'y opportunity yumaman o what? No. Hindi, ah? Because our ministry is here in the Philippines. Dito talaga Kasi yung- syempre, yung mga OFWs, whenever they go abroad, syempre, ang tingin nila, uy, ito'y panibagong ano ito, it's gonna improve my kind of living and everything, no? Hindi naman po. Hindi, ah? Yes. Okay. Alam mo, minsan yan Gabi, yan ang isang mahirap ipaliwanag sa mga hindi mananampalatayan. Apo. Hindi nila maintindihan kung ano ba yung pumasok sa utak nito, bakit ganyan, ganyan. Oo. No? Anyway, so eventually, parang the Lord spoke to your heart na, So what happened, what took place is that we met a Filipino there, and then he guided us to this place. It's a province in the north side of Thailand. And then he brought us to this parang hill, ano? Oo. Mataas na lugar. And then, anong year yan? 99, November 99. And then, while we were in that place, he told us that in that plain, in that city or province,
86,000 families and no gospel witness. Oh. So, I really don't know You saw the happened, potential no? harvest Kung po. anong nangyari nung pagkakataon na yon. I have no idea if, or no calling about foreign mission, or punta ba ako rito para magpastor, no? Or to start a church. No, I have no plan on doing that. But when he mentioned that word, no gospel witness, something happened in my heart. Oo. Parang napa-atras ako. Oo. Step back. Suddenly there was a desire in your heart. I cried. yeah. Umiyak po ako eh. And I cannot explain really. To this day, I cannot explain what Wala kang narinig happened na that audible time. voice na Ronald. No, wala naman po. Oh, okay. Parang talagang Kasi tayo mga biblical Baptists, hindi tayo naniniwala sa mga extra biblical revelation, yung mga kung anong audible voice. Hindi ka tumingin sa araw at nakita mong biglang nagbago yung kulay. hindi naman. No, hindi gano'n. Walang bumulong. Walang bumulong. Yun lang talaga nung nasabi nung pastor o nung kasama po namin doon, no gospel witness. Parang talagang it grips your heart. Yes. Na parang sa tagal ng panahon, no gospel witness. Anong nangyari sa Alam mo, mga minsan tao? pinapaliwanag ko yan. Dahil ako din no? People ask me, Bishop, paano kang nangyari? Iniwanan mo yung trabaho mo dati and everything. Nung pinapaliwanag ko sa dating boss ko, no? Sabi ko, I will leave my job and everything. Ano yan? Bakit may pera ba dyan? Ganyan. No. Of course, we're not here for the money. But there is such a thing na yung ini-impress o ipinaplant ng Panginoon na seed sa atin, na ikaw lang ang makakagawa. Okay? Because it's in you. No? Na meron kang gift ng Panginoon na magpahayag at maipaliwanag ang ganito, tell others about how the Lord Jesus Christ came. And when that is in you at hindi mo nagagawa, no? And you know na dapat mong gawin, and there is a parang bang vacant thing na hindi ka makakawala sa ganun eh. It becomes part of you. Interesting. So, yun po ba, Bishop, yung tinatawag nila na parang calling? Kasi Yes. I'm sure some people would also misconstrue that term. But of course, pag sinasabi mo kasing calling, parang may audible voice na naririnig. But it's, oo. But anyway, going back to you. Going back to you, no? So anyway, pagkagaling mo ng Thailand, you came back sa Philippines and somehow the desire is there. Opo. And then, bumalik ka doon by yourself or what? What happened? First is I really have to make sure on that calling or the burden that I Yes, have, the Lord burden, has yes. put in my heart. So I have to pray hard, pray on all that calling. And I can imagine, you read the Word of God and tinitingnan mo kung consistent ang... Consistent, and Oo. then pray for my wife, of course, Yes. because if she will not follow, that will be a very hard yeah. thing. So, nagpray ko po yon, and I pray for my wife, and then I asked her, and I said, the Lord is leading me to a foreign mission or ministry. And so she said that wherever the Lord leads you, then we'll go. Wow. So, with that answer, karoon ako ng kapayapaan sa puso ko, and then I decided na mag-resign sa work ko rito, Yes. yung sa church. And then we prepared ourselves for a few months. So by June of 2000, we moved to Thailand with my family. Yeah, my first daughter, she was just 6 months old at that time, I think. So, malaking decision pala yung nangyari. Oo, Malaking oo, milestone po. big But, Pastor Ronald, kasi I heard, yun Bishop, yung putting up mission work, kahit locally man yan, or any mission work or any ministry, medyo tall order siya. Yes. But specifically for a country like Thailand, were there, unique set of challenges na sa pag-uumpisa ninyo? Oh, there's a great challenge when you start because first, the language. Oh. At saka wala nag-host sa'yo doon. Wala. No. You just went there by yourself Ganun. at
Wow. Talagang, Okay. so but by God's That's a big grace, step. Ha? by God's grace naman po ay nag-provide ng Panginoon ng mga Ihinto tao. natin dito sa portion na to, no? Let's move forward. After 18 years kamo. Okay. 17 years, 18 year po ngayon. Let's move forward. Kumusta na ang gawain doon na pinapangunahan mo? By God's grace naman po, the church was organized October 5, 2003. And then we have 2 daughter churches now, Northeast and in the North. Yes. And it's growing. We Yes. train Thai nationals as leaders, as Yeah. pastors. You're now established as an independent work doon sa yes. Thailand and Opo. registered ka is even sa government. Recognized po siya. Recognized ng government. Wow. With that, what give me that desire to have that identity? Kasi walang mag-sponsor sa amin ng aming working visa or work permit sa Thailand. So napakahirap mag-stay sa Thailand without a missionary work permit. If there is somebody who will going to sponsor you, you are under their, Yes. kumbaga, we'll use the word grace. Pag ayaw na nila sa'yo, wala ka na. And your church is named Grace Baptist Church. Baptist Church. Uh, Tell us, Pastor Ronald, kumusta ang impact ng ganong gawain na mayroon ka, pinapangunahan mo sa community doon? I mean, syempre kung Pilipino ka, naiintindihan mo yon, but you're a foreigner. Okay? Ano ang impact sa community ng gawain mo ngayon doon? Okay naman po kasi we have like ministry sa mga kabataan doon. You reach the young people. Young people, mga bata rin, children. We educate, we teach English. Okay. Then our Thai pastor, he loves to play sports, so we have sports ministry with our young people. Even in the community. If you describe yung congregation, ilang percent ang Thai o Our congregation are Thai. you mean ilang like 100%, 90? Well, siguro masasabi kong 99. 99% puro Thai. Kasi po yung the Talagang other cross-culture Filipinos- ito. Opo. Yes. Kasi we really win souls and we make a point our ministry po sa mga Thai. Wow. Even leaders niyo po talagang... O mga Thai po lahat dyan. Mga Thai. So you Aming raise Sunday them school up. teachers, mga Thai. Yes. Marunong ka naman magsalita ng Thai Marunong din naman po. Kahit after papaano. many years. Oho. You preach Opo. diretso. Meron po meron po kaming time sa aming church na Thai. Meron naman po yung bilingual kasi may mga we have visitors from other countries. At saka meron din naman pong ibang mga Pilipino, pero iyon po yung mga kaibigan natin na galing na dito sa Pilipinas to pumunta doon to help. But Okay. mainly our ministry is for I wonder, Thai. ano ang una mong naging entry sa community ng mga Thai? Paano ginawa mo? You attended to young people? Or any partnership? Paano naging entry mo sa ministry sa Thai? Ang unang-una talaga we were able to start a English ministry, which means okay. we ask them to come and learn English. For free po. Sometimes for free, sometimes with they would like to pay. They don't like it free. Kasi daw pag libre, walang Kasi quality. Pinoy kaya lahat libre. Pero sa ganun po, with that ministry, we're able to establish friendship. I see. Kasi yun po yung talagang if you really want to reach Thai people, you have to establish That's what you call friendship evangelism. Opo. Oo. That is the number one way na talagang ma-reach mo lang, or the best way to reach Thai people, yung ma-develop mo yung friendship sa kanila. So you could bring them. Anong reaction nila? I wonder, no. Close ba sila sa gospel o anong mga challenges mo? Ang challenges po dyan is most of the Thai people ay parang hindi nila kilala ang Panginoong sa Kristo. No? It's like Christ is new to them.
So you have to really, that's why I mentioned a while ago, yung develop mo yung friendship. Yes. So that when you share Christ to them, they would open their mind and Mm. heart to listen to what you're going to say. At dahil kaibigan mo sila, hindi mo na sila yung pagtrato nila sa iyo as a friend. Yes. So hindi na parang yung niloloko yata ako nito eh. Oo. No? But you are talking in a serious matter Mm. about that. Pagkatapos magkakaroon po sila ng interest. As in, wala silang knowledge what the Bible is, who Christ is, you know. Ganun ba na, ano? Wala po, wala. You Kasi have to, para bang talagang mag-start ka from very beginning, Genesis chapter 1. But they know about Christmas. Sa Bangkok, yeah, they celebrate Christmas dahil sa mall. Oo. Oh, But where you were, wala talagang. wala po talaga. Pag sa mga mall, pagka-December, makikita mo, sasabihin nila, oh, Merry Christmas. I Pero wonder. pag tanongin mo ang Alam mo, time, I wala. wonder kasi syempre kahit sa atin mga Pilipino may pinaguhugutan tayo, no? How are they sa kanilang family ties, no? Very close ba Oh, sila? very close po. Oo. Very close po. It would be hard to explain here, pero if you would go there and observe how they are, very close po, very close. Halimbawa, meron kang na-win, no? Nasabihan mo ng gospel. Mm. How would the rest of the relatives treat yung meron bang persecution? Oh, meron po, meron. Ang isa sa mga naging member namin po sa church, this man got saved in one of our Bible study sa aming bahay. When he got saved, he has this eagerness to learn the Word of God. Yes. So tinuruan namin siya, and then one of the question that he has in his mind, ganito eh, matagal na ako naging Buddhist, kanya wala mang bumisita sa akin na monk. But who is this guy na hindi naman siya Buddhist or hindi naman nga siya Thai, he's a Filipino, but he got this desire to come and visit and teach the Bible. So he got saved, lumago siya sa pananampalataya niya, at naging faithful siya. Sabi ng magulang niya, especially his father, sabi niya, or mother, na bumalik na siya sa Buddhism. Mhm. He was persecuted. And then he called me up and says, Pastor, my parents want me back sa Buddhism faith. But we will pray. I will pray in 6 months. If my parents will be saved, the Christ that I receive is a true God. Whoa. Yeah, so we prayed. But in 3 months' time, his parents got saved. Amen. So that's a great blessing. It's a miracle. That's why, and they've been coming to church. How about yung mga problema sa mga communities, for example? Meron din ba ganun halimbawa? Vices, no? Drugs. Ganun din. Marami. Marami din. Marami. And you face this. Oo, marami. Wow. Meron ka bang school? Meron kang Bible school? What other ministries do we you have other ministry as yung una yung English ministry. Yes. We have Bible Institute. We train our men, Bible training. Aming mga sa ministry. We have orphanage, sports ministry. Oh, okay. Sa mga That's good. kabataan. Was soul winning, of course, discipleship. Yes. Ang aming soul winning is almost every day. Okay. That's good. Every day yan. What does it take to make a good impact? Sa Thai Yes. ministry. Para sa iyo, no? Siyempre, ibang culture, no? Filipino ka. But what does it take? Ano? What did it take for you to be effective sa iyong ministry? Sa akin po ay yung talagang gusto mong makita na itong mga taong ito ay makakilala sa Panginoong sa Kristo. So para sa akin, yung I show them that I cared. Yes. I show them I cared and nakita ko sa kanila yan. In many ways, I show to these people kung paano ko ibahagi ang salita ng Diyos. Kasi alam mo, the reason why I ask, merong mga ibang missionaries would go to a foreign land, and when they go, nandun na yung kanilang mga goals,
ito magtatayo ng building, magaganyan. Yun ang kanilang naging motivation, bilhin ng property and everything, raise this. So, para sa iyo, iba no, ha? Oh, so, tell us about that. Hindi ko nga naisip ang building na yan noon. Kasi what I really want is magkaroon ng impact sa kanila na makilala nila ang tunay na, na Panginoong Jesucristo. Goes back to the gospel. Gospel talaga. I really want these people talaga makilala nila ang Panginoong Jesucristo because one soul, it make a great difference. At ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, yung kinatayuan ng aming church building, we are surrounded by 7 big Buddhist temple. Oh. And that's the only Baptist church there in that city. Na kapag dumadaan ng mga tao doon, they see this building. Sabi, ano ito? It's a Christian church. Okay. So, gano'ng kalaki yung property nyo? And 3,200 square meter. that's big. It's big. And then, well, you have your own building, you have your own facilities. Well, it's all how you allowed yourself to be used by God and how you allowed yourself na yung kanyang biyaya at yung kanyang kalooban para sa iyo, you're willing to take it. Alam mo, napakaganda nito, Gabi. Napakaganda po. Oh, in fact, marami tayo siguro nanonood dyan na mga nagbabalak din mag-abroad bilang missionaries and everything. Maganda yung sinabi mo. Oo. Well, maraming salamat. Isipin mo, 93% ngayon, ano ang datos? Siguro alam mo, Gabi, no? Ano ang datos ng Christianity sa Thailand? Well, hindi pa po abot ng 1% if I understand. Siguro mga 0.9%. So napakababa po talaga, Bishop. And to hear a story like kay Pastor. But however, the big demographics would indicate national, but you are effective where you are. And that's being peculiar. Congratulations, sir. I commend you for that. Maraming salamat sa ating guest, si Dr. Ronald Gutlay, pastor ng Grace Bible Baptist Temple sa Thailand. And totoo yan, Gabi, how that we desire, through our program, maipakita ang pagiging peculiar, above the usual ng mga mananampalataya. Kaya ito'y pastor o missionary o kaya naman overseas worker. Kahit anong trabaho, let's all be above the usual and reach people for the Lord Jesus Christ. Okay? So, let's go to our next segment. Okay, we're so glad we can be here sa Santa Catalina Island Company. And this is an interview, and we're featuring right now 2 of the friends of the Lighthouse Cafe. At narito tayo sa California, and here we are sa Santa Catalina. And itong occasion na ito ay hino-host ni artist Ner De Leon. And Brother Enoch. And Enoch Hakbang. Yes. Now, I'd like of course na i-feature sila sa ating show para makita natin how these guys being Filipinos, and more than that, they're Christians, ay nagkakaroon sila ng magandang impact sa mga communities at mga kapwa ng mga Pilipino na kanilang naaabot. Okay? Sa kanilang sari-sariling kaloob ng Panginoon ng mga gifts. According to the grace of God, we all have gifts. That's what we teach sa Lighthouse. Okay? So, first of all, ay gusto kong kausapin muna at ma-interview sa ating Lighthouse Cafe si Ner De Leon. And he is an artist at napakagaling na saxophonist. Okay? Magandang araw sa iyo, Ner. Magandang araw din po sa inyong lahat. And I'm so glad na ako'y makaparito sa inyo dito. And thank you for hosting us. At alam niyo po, in a few days, we will be launching a CD ng inyong lingkod na pinoproduce po ni Ner De Leon. And Ner, when did you become a Christian? I got saved year 2000, Father's Day. Father's Day, Father's Day, yes. Should be in June, ano? June po, yes. Oo. Yes, it's either maybe 7, 8, 9, depending sa ano. Yes. But 2000, after lunch, that's when I got saved. Amen. Yes. And then, paano ka napasok sa pagiging musician? Family kami ng musicians, magmula pa ng sa lolo ko sa tuhod, sa Malabon, Banda 4.
Then at the same time, 8 years old nung magsimula So ako. taga Malabon ka. Yes, sa Mabaha. Mahilig ka sa pansit Malabon. Ayun, napakasarap ng pansit Yung Malabon. Poknene, mahilig galing doon. Masarap din doon. At saka ano tawag dito sa Quezon City, marami niya sa church. Ay, oo, sa Tatalon, marami Yes, doon. may fishbowl doon. Okay. Di ba? Lahat nandoon na. So, nung araw ay naka-base naman kayo sa Pilipinas. Opo. And then, saan ka nakapag-aral ng sax? Sa Manila po, ang nagturo sa akin is my great-grandfather, my grandfather. And then at the same time, tinuloy yun ng daddy ko. Because my dad we're all family of musicians. Okay. And then, pagdating ko dito sa States, nag-aral po ako. Parang isang clan yata kayo ng mga Yes, musikero, no? hanggang ngayon po yan. Meron sa Japan, meron sa Europe, dito sa US, and in Manila, different places. And you're in the US now and you're based dito sa LA. LA po, yes. And you have your own studio. Ano pangalan nun? NDL Entertainment and Recording Studio. Okay. And then, ang isang significant dyan na bagay ay, of course, ginagamit mo yung facilities mo and you're being an artist, no, kay musikero, as paglilingkod mo sa ating Panginoon and to Amen. reach out to the greater number of Filipinos here. In fact, hindi lang Filipinos, lahat, ano? Yes, lahat po yan. And then at the same time, Lord has given me an opportunity to produce a lot of Christian and gospel music. Si Sister Angie Abante, Rich, Abante Motes, di ba? Puro yata mga Abante. Yes, and at the same time, sino pa ba? Marami pa. Like Papuri, you know, Oh, yes. I did some Papuri songs kay Maru Cepeda, Javier. Yes, oo. And there's a lot more sa mga Back on Track and maraming mga artists even sa Philippines din. Some secular I work with Benny Saturno. Oh, yes. Yes, Oh. yes. I work with a lot of different artists even with like Rico J. Marami sila. Oh. But I thank God for that you opportunity. do regular na mga shows, no? Dito. Yes. I'm a full-time in music and I praise God that I was able to provide for my family through the gift of music that God has So, given us. kahit pala hindi ka pastor, no? Kahit pala hindi ka, an evangelist, you call yourself in fact a evangelist na musician, right? Yeah, may nagpasimula po niyan si Pastor Ernest Abante, ang kapatid Yes. nyo. And nung mag-meet po kami, pumunta kami doon sa San Leandro for his 25th anniversary. And I just give my testimony and I tell people about the sweet story of our Lord Jesus Christ. And that's how he said, you're actually a music evangelist. So that's where it's all started. Tsaka ang maganda nito, Ner, Opo. you are also able to reach out sa mga kapwa mo ng mga musikero. Yes. At challenging ang mga buhay What an niya, honor syempre. to pleasure to serve the Lord through that. Medyo mahirap kasi nga, siyempre, alam niyo naman ang Yung kamunduhan. lifestyle, ano? Lifestyle's completely different, but it's an opportunity po sa amin na to see na ginagamit yung talento natin sa glory ng Panginoon. Through Well, music. I say amen to that. Amen. Alam niyo po, more than that, yung mga ginagawa dito sa local na lugar sa Amerika, ay feature din natin si Ner De Leon sa mga ilang mga, anong tawag natin dyan, yung mga pag-extend natin sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Like for example, nung nangyari po yung Haiyan, no? Yung nagkaroon ng malakas na bagyo doon sa Tacloban, ay pumunta si Ner sa Pilipinas and we held a concert, no, for the sake of those na kinakailangan na matulungan natin sa Tacloban. Yeah, Well, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil at least yung talento natin ginagamit niya para makatulong po sa mga kababayan natin and tayo naman hanggang nabubuhay po tayo is yun ang gusto natin gawin to tell them that we're Christian and this is what we can do for them because we love the Lord. Okay, I'll go back kay Ner mamaya because we have more to say. He has more to say actually. Lipat naman ako sa gwapong nasa kaliwa ko, ano po? Oo, medyo lang. Para yung mga artistahin po ito no? This is naman si Enoch Hakbang, no? And kung tatayo po si Enoch, wag na lang, no, Enoch. But you stand, how tall are you, Enoch? About 6'1" po. Oo. 6'1". And kailan ka pumunta ng Amerika? 2000, before 9/11, 2000. But you've been a part of the Lighthouse Ministry nung before that. Since Kailan ka 1990. naging Kristiyano? Naging Kristiyano po ako 1989, that was September. And meron pumunta dun sa amin. I was
I was reached out by I think from Campus Crusade for Christ. Yes, okay. Kay Bill Bright at nag-basketball sila dun sa PUP. Yun ang hilig mo, basketball. then, Yun din ang hilig ko eh. Pero yung basketball walang hilig sa akin eh. Okay. Tapos they preached the gospel Oo. doon sa halftime. Yes. And then that's when I received the Lord Jesus Christ. Oo. And then, pagkatapos niya, napunta ka naman sa Taiwan. Opo. That's where I met you first. Yun, Oo. Naging member ako ng Lighthouse. Actually, outreach ng Lighthouse yung Karuhatan Bible Baptist. Yes, oo. Sa kay Pastor Rolly Oh, Coliano. Rolly Coliano. And Oo. he baptized me, and then later on napunta po ako ng Taiwan, Yes. and I moved my membership to Lighthouse Bible Baptist Church. Okay. And then, nung napunta ka sa Lighthouse, ang pinaka-ministry mo talagang basketball na eh, no? Basketball, yun pong ginamit ako ng Panginoon sa basketball, and marami po ako mga teammate that Yes. I gave them the gospel also. Lalo na yung mga tambay-tambay sa kalye, iniimbitahan Yes, natin dati. Yeah. And then, tinuturuan mo sila. And then, pagkatapos, pag halftime, no? Then, that's where you teach them the Word of God. Okay. And then, what do you do now? Nandito na sa Amerika. Dito sa Amerika, nag-aral ako to be a vocational nurse, Okay. at nag-home health po ako ngayon. Okay. So I can give time, I can adjust my time so I can go do some ministry work dito sa Pioneer Baptist Church. Okay, you're now with Pioneer Baptist Church dito sa Norwalk. Apo. Okay, and you're now what they call an assistant pastor. Yan po yung Well, I'm so happy for you. Ano? I'm so happy for you. And yun pala, hindi lang nalilimit sa isang area ang paglilingkod. You can be very effective in so many ways. Apo. Oo, ang kailangan lang you be willing to be used by the Lord. Yes, yan ang akin natutunan dun sa Lighthouse is you have to be available. Because Oo. pagka available ka, that's what God uses, yung people that will avail themselves na gamitin sila ng Panginoon. Doesn't matter who you are, doesn't matter where you came from. At importante, available ka and you're willing. In fact, yung ministry na iniwan mo doon remains until now. Pero nilagyan namin ng magandang pangalan. It's called Lighthouse Outreach for Community Kids. LOC. LOC. At ganun pa rin hanggang ngayon. We invite yung mga youngsters, mga young people, para hindi sila nalululong sa drugs and everything, barkada, no, na kung anong mga ginagawa na mga kalokohan. So they come over sa Lighthouse. Meron tayong basketball doon, no? Basketball court, pagkatapos meron tayo doong mga nagtuturo sa kanila ng mga serious din, ng mga basketballista. Oo, at organized na. In fact, yung mga naging mananampalataya sa ministry na yun, they are now leaders ng Lighthouse Youth Fellowship. Yeah. Oo. Siguro you can tell them something. Nanonood sila. Lahat yan mga avid na mga watchers, viewers yan ng Lighthouse Cafe. You might want to deliver them a message, no? Right from the one who was involved sa ministry na ito. Yeah, masasabi ko lang is just continue and wag po kayong magsasawa. Kung sino man sa inyo dyan, sometimes dumating yung panahon na nanlulumo o nag-iisa o nagkakaroon ng mga problema sa buhay. Don't forget na merong plano ang Panginoon sa atin. At kahit sino ka pa, I don't know kung anong pinagdaranasan mo ngayon, ang plano ng Panginoon ay mabuti, ito ay matuwid, ito ay maganda. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga bagay na yan na hindi magpapalago sa atin in the long run. Na hindi natin malalagpasan kahit yes. ano pa ang burden na dinadaanan natin, ano? Totoo. He has that grace para sa atin so that we can be useful. Yes. Useful sa lahat ng tao nasa paligid natin in terms of being a witness for God and in terms of building them up, di ba? Yeah. Oo. Kahit kung nagagamit niyo yung kagaya ko, lalo pa kayo. Magagamit na rin kayo. In fact, in-announce, we were in your church kagabi. Apo. And they announced doon na Enoch is due for ordination and to be installed as assistant pastor nga officially. Well, I'm so glad. I'm so glad for
the grace of God in your life, Enoch. Amen. And well, ang wife mo, ano pangalan? Si Amy, nanonood siya ngayon. Oo. Nanonood siya ngayon. Oo. Dadalhin po natin sa Southern California. Pwede sa Northern din siguro, no? Ang Lighthouse Cafe, eventually. And hopefully, no, we pray that the Lord would allow us to be to have a GCTV app, in fact. So everyone all over the world can be able to watch Lighthouse Cafe. Okay. So, back to Ner De Leon. Yes. Ner, anong pangalan naman ng wife mo? Si Marion De Leon. Ikaw yun, nagbabasketball ka, hindi? Nako, wala akong hilig Wala. sa akin ng basketball. Wala. Pareho tayo, Pastor. Si Mai De Leon, and Mai she's De a Leon. nurse. Yes. Nurse din ng wife mo, di ba? O, parehong nurse. Ano naman siya? PT. Ah, Physical therapy. PT. Okay. So, and all of you naman involved din sa ministry. ministry. She sings at the choir sa church Yes. namin, and also the kids. They also join us from time to time pagka kinakailangan, mga special numbers, and you know, kung ano yung magagawa namin. And we like to offer our ministry miski sa bahay na kung Yes. sino nangangailangan, then we do things like that for the glory of God. Well, you know, I'm so glad po. Ito ay isang proof na kahit saan tayo dalhin, ano? Hindi po ng tadhana kundi ng Panginoon. We can make sense. Yan ang challenge natin sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Lighthouse Cafe. Yung hindi natin tinatakasan ng Panginoon, kundi wherever we are and whatever come our way, ay naroon palagi ang lahat ng opportunity, so we can be fruitful, we can be something, you know, para sa ating Panginoon. Because one thing is needful. In every way, we need to please God. We need to please the Lord. And with this, nagpapasalamat tayo kay Ner De Leon at kay Enoch. And siguro as we're here, medyo ilang araw pa naman po tayo rito. We'll go on ahead and interview and hold interviews sa mga iba pang mga magiging pagpapala po sa ating Lighthouse Cafe at sa lahat sa inyong mga nanonood. God bless you all. And here, ako po si Bishop Ruben Abante, all from Southern California, bumabati sa inyong lahat. A lot of Christians today, ang kanilang purpose sa buhay ay maging significant sila sa kanilang sarili, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang families. Yung bang meron silang maabot ng mga ambisyon, maabot ng mga tugatog ng kanilang buhay, umangat sila sa kanilang mga estado. Well, for one, maganda po siguro yon. Pero, behind all those things, ay tinuturuan tayo ng banal na kasulatan na there is one who we should be pleasing. You know, everybody would want to please someone. Ano po? In fact, siguro kayo, nanonood kayo ngayon, you may want to, ang iniisip niyo, paano ka ma-please si misis ko, si asawa ko, o paano ka ma-please ang aking mga magulang, or kaya naman kung nasa business kayo, paano ka ma-please ang aking mga kliyente, ang aming mga customers, kung ikaw ay empleyado, paano ka ma-please ang aking boss, ang aking superior, ang aking supervisor. But you know what? Beyond all these things is one, that we be able to please the Lord. And how do we please God? The Bible says in Hebrews 11:6, it is impossible to please Him kung walang faith. The Bible specifically says, without faith, it is impossible to please God. And what is faith? Faith comes to us through God's Word. And whenever we believe and obey and apply God's truth sa ating buhay, that is the very manifestation of faith. Kung kaya nga po, ang mananampalataya, ang tunay na Kristiyano, ay mayroon silang eksklusibong napakagandang pribilehyo. That is yung ma-please o maluwalhati at malugod ang ating Panginoon. At nakita natin sa mga interviews natin, hindi po napapaloob sa kung saang kahon, no, ang pleasing ng Panginoon, kundi saan man tayo naroroon. At sana ay naging magandang aral po sa atin ang interview na ito at ang lesson na ito, that ang pinaka-bottom line sa ating buhay beyond this life. Kasi po, kahit na anong haba ng buhay natin, kahit anong tugatog ang ating abutin sa buhay natin, we will all face the Lord. At ang isang question na ito, have we pleased Him? Will the Lord be able to say, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord? Kaya ang pinakamensahe ng segment na ito, wherever you are, endeavor to please God. Have faith.
God bless you all. Tag-ulan na. Pero sa ilan nating mga kabataan, kakaumpisa pa lang ng kanilang mid-year break hanggang Hulyo na dati ay katapat ng summer sa mga buwan ng mga Abril o Mayo. Totoo nga yan, Dazen. Pero siguro, kung naabutan natin tong calendar shift na to, hindi tayo mapipigilan ng kahit anong ulan, makapagbakasyon lang, maka-travel lang, or basta makalabas lang talaga ng bahay. Oo, totoo yan. Kaya naman, it would still be timely for us to discuss dito sa ating Health Talks kung paano ba tayo mag-iingat sa mga sakit na maaaring nating masagap kapag tayo ay nagta-travel. Ikaw ba, Erica, saan ba ang dream destination mo? Nako, hirap niyan kasi gusto ko around the world. Around the world. Pero siguro kung mas specific, tsaka kung sa abroad, syempre Paris yung number 1. Pero kung mas malapit dito sa Philippines, siguro Japan. Ay, oo, maganda nga doon. Pero alam mo ba na marami rin ang health risks in traveling? Ayon sa World Health Organization, ang ilan sa mga ito ay ang hygiene and sanitation, particularly in water quality. At kasama na rin dyan ang mga endemic na sakit na maaaring makuha natin sa lugar na ating pinupuntahan. Totoo nga yan. Kahit talaga kung saan tayo pumunta, minsan marami rin talagang mga sakit tayo nakikita. Kaya to tell us more about this, we have again a resident doctor, Doc Lea Viloria Donton. So it's great to see you again, Doc Lea. Hello po. Hello. Tama ang sabi mo, Daislin and Erica. While we enjoy traveling, not just within our beautiful country, but also abroad, dapat ay well-informed din tayo sa mga health risks whenever we travel abroad. So magandang tip sa mga nagbibiyahe, magbasa at mag-research bago kayo pumunta sa inyong destinasyon. Kayo ba, mga girls, ginagawa niyo ba mga yon? Oo naman po, Doc. Naalala ko yun nga, pag nagta-travel kami, lalo na as a family, unang-una kong sinecheck yung weather. Kasi di ba, dun mo rin i-base kung ano-ano yung mga dadalhin mong damit. Kung magdadala ka ba ng sobrang kapal na jacket or yung maninipis lang na damit. So, dun din talaga nagva-vary, unang-una sa weather. Tapos, syempre, sinecheck din natin yung accommodations, like kung meron ba silang magagandang mga accommodation, kung kakayanin mo ba na yung walang lutuan, ganyan, kung kaya mo bang mag-provide on your own, or yung example, yung water, di ba? Kasi syempre, tayo mga Pipino, mahilig tayo talagang maligo everyday. So, lalo na ngayon na sobrang init. So, maganda rin na ma-check natin yung mga ganong facilities and accommodation. Tama yan, Erica. Knowledge is power, ika nga. Anyway, isa-isahin muna natin yung modes of transmission at ang mga common diseases na dulot nito. So, ang una, ang airborne diseases na kung saan pwede tayong magkaroon ng mga respiratory tract infections, kagaya ng flu, pneumonia, tuberculosis. Ang foodborne and waterborne diseases naman na kung saan nakukuha natin sa mga pagkain na kontaminado at ang mga tubig din na kontaminado, ay pwede tayong magkaroon ng acute gastroenteritis na tinatawag na pwedeng dulot ng salmonella, E. coli, at ganun din ang zoonosis na kung saan nakukuha ito sa mga animals to humans. At isa dyan ang Zika virus o kaya mga chikungunya, dengue, and even malaria. So, for example po, sa mga airborne diseases na nabanggit niyo po nung una, paano po tayo makakaiwas dito? So for airborne diseases, Daislin, di ba ang airborne diseases ay nakukuha ito sa mga droplets, sa mga respiratory droplets or mga dust particles na kung saan, kung nag-hahatching tayo, o kayo naghihikab, nag-uubo, and even sa pagtawa, ay pwede natin itong makuha sa simpleng exposure lang sa mga taong may sakit, gaya nakakasabay mo sa mga bus, eroplano, o sa isang public places. So hanggat maaari, sana ay umiwas tayo sa mga taong apektado nito. Pero alam nyo ba na ang mga germs na yan ay pwedeng kumapit at manatili sa surfaces ng 2 oras. Kagaya ng mga doorknobs, mesa, o kay mga salamin, pwede silang doon magtago. Kaya mas maigi na palagi ding magsabon at maghugas ng ating mga kamay, at pwede rin siguraduhin na kailangan natin magpa-vaccine, kagaya ng flu vaccine o kaya mga pneumonia vaccine. Oo nga, totoo yan, Doc Lea. Kasi kahit nung time nga rin na nung nag-aaral pa ako, meron, kasi syempre tourism ako. So, nakita ko din doon yung kada nagta-travel nga kami, talagang parang nire-require sa school namin yung
magpa-vaccine, lalo na yung flu vaccines, yung mga Hepa A, Hepa V vaccines. Talagang parang nire-required na siya sa bawat student na bago ka mag-travel, lalo na kung abroad, is yung magpa-vaccine. Kasi kahit nga yung simpleng ubo, ganyan, pwedeng flu na pala talaga siya. So, yun dapat talaga ay, yun nga, yung mga vaccines na yun ay gawin natin. Pero, Doc, tapos na po tayo dun sa airborne. Paano naman po yung food and waterborne diseases? Paano nga po ba tayo makakapag-ingat sa mga ganitong sakit po? Since lahat naman tayo sa panahon ngayon ay online na, Erica, pwede naman tayong maghanap ng mga recommended places, na mga kainan o mga magandang reviews nito. O kung wala naman or masyadong mahal sa mga ganong lugar, maaari naman nating siguraduhin na wag na lang tayong iinom sa mga tap waters o kaya bumili na lang tayo ng mga bottled waters na galing sa mga groceries. At iwasan natin kumain ng mga hilaw na pagkain kagaya ng gulay, meat, mga isaw, even mga fish, mga raw, basta mga raw foods. At syempre, mga street foods na gustong-gusto natin. So as much as possible, pag pumunta tayo sa ibang lugar, iwasan muna natin ang mga ganong pagkain. Pero kasi, Doc, di ba, mostly po talaga, pag nagka-travel tayo, isa po sa mga nililook forward natin, yung mga food, lalo na yung mga exotic, di ba? So parang out of curiosity, gusto mo talagang itry lang siya ng itry na parang, never ko pa itong natikman, lalo na yung mga raw food. So paano po ba tayo, what if gusto mo talaga siya itry? Katulad, kasi alam ko meron din, usong-uso ngayon yung mga street foods talaga na sinasabi naman nila na malinis din siya. Pero paano po natin mapipili kung ano yung mga dapat nating kainin, lalo na pag gusto nga po talaga natin siya itry? Siguro yung surroundings na lang ng mga yung mga place na kainan na yon, di ba? So tignan natin, observe na lang natin kung paano to niluluto, kung malinis ba yung tubig na yung pag-prepare. Tapos even sa mga tao na nagsiserve, kailangan natin silang obserbahan din kung mga kamay nila naka-gloves ba, may mga proper hygiene bang implemented. Kasi kahit mga street foods, kung ibang bansa, well-observed naman ang hygiene. Advisable din po ba yun na kung titignan niyo po yung mga reviews, katulad nyo nga po yung sinasabi nyo na online, so okay lang po ba na i-take namin yung nakikita natin na magandang reviews online na, dito kang restaurant kumain. Di ba uso na ngayon yun yung meron silang mga ratings sa mga restaurants? For me, effective yun. Kasi doon mo matetest kung talagang, kasi maraming magko-comments doon kung pangit talaga or maganda. Kung sumama yung chan nila. Oo nga, tama nga yun. Kailangan talaga mag-ingat. Pero kapag street food, pero maganda nga ngayon yung dahil sa technology na nalalaman natin kung saan tayo dapat kumain. Pero paano naman po yung nabanggit niyo na zoonosis? Ngayon ko lang po narinig yun. Paano po natin maiiwasan yung mga ganun sakit? First thing that comes to mind pag sinabing zoonosis ay mga Zika virus. Okay, yun yung endemic ngayon, Zika virus. Pero pwede din kasi ang Zika virus, ang chikungunya, ang dengue ay isa lang insect ang dulot nito. So, ito ay transmitted ng mga lamok. So, unang-una, para makasigurado, kailangan talaga muna natin mag-research kung prevalent ba sa lugar ng ating pupuntahan ng ganitong uring sakit. Kasi dahil hanggat maaari, gusto natin iwasan ang mga to. So, in general, dapat pa rin tayong mag-ingat. So, yun ang pinaka-number 1 na gawin natin. So, siguraduhin natin meron tayong mga baon insect repellent, palagi na lalo na pag alam natin na high risk tayo sa pagkagat ng mga lamok. So, cover your skin as much as possible. Ika nga, kasi pag nagta-travel tayo, kailangan talaga tayong kung balot na balot, kung pwede. Dahil nga, pero syempre depende sa lugar na pupuntahan mo. Hanggat maaari, maghanap na accommodation o tutuluyan na safe. So, titignan natin yung mga air condition, yung mga gamit sa loob ng kwarto, kung safe ba. At hindi basta-basta nakakapasok ng labok kasi yun ang number 1 na kalaban natin. O kahit anong mga insekto. So, pag pumunta naman tayo sa mga safari, kagaya ng mga animal exhibit or mga zoos, iwasang hawakan ang mga animals kahit gaano pa sila ka-cute, di ba? At saka, number 1 universal precaution talaga ang hand washing. So, galing maghugas palagi ng ating mga kamay. Meron din mga bansa na required ang certain vaccines before traveling. So, halimbawa, kung nagbabalak kayong mag-safari vacation sa South Africa, required ng World Health Organization ang mga vaccines for typhoid, yellow fever, hepatitis A, B,
measles, mumps, and even yung influenza or yung flu vaccine natin dito. So, kahit pala sa internet, pwede na nating tingnan kung ano yung kailangan nating i-prepare sarili natin bago tayo pumunta doon. Yun nga, kaya hindi lang tayo magsa-search basta ng mga accommodation, yung airfare. So, maganda rin talaga na i-check din natin yung mga dapat natin i-look for, katulad ngayon, yung mga diseases na pwede nating makuha. Kasi di ba, Doc Lea, hindi lang siya dun sa mga kasama mo mag-travel, kundi pati dun sa mismong lugar kung saan ka pupunta. So, dapat nga ay mag-ingat tayo. And yun nga, sundin natin yung mga rules nila, lalo na pag kunyaring may kailangan yung vaccine, gawin natin yun. So, At saka stricto na ngayon sila, tinatanong talaga kung nagpa-vaccine kasi may valid ID ka or valid documents ka na ipapakita kung yung vaccines na yun are given talaga. Tsaka po, based from experience din po, may mga bansa nga po na nire-require nila na meron ka ring medical certificate, ganyan, na from a specific hospital na may tinitingnan silang mga guidelines na kung tinake mo ba tong test na to, and so on and so forth. Kaya maraming pong salamat, Doc Lea. Marami na naman po kaming natutunan, lalo na sa hindi lang basta magta-travel ka lang, hahanapin mo yung mga ano ba yung mga top spots na pwede mong puntahan, kundi dapat ay mag-ingat din tayo tungkol sa health natin. So, kung gusto po nating mag-travel, ay tandaan po natin na dapat po ay maging informed din po tayo dun sa mga sakit na pwede po nating makuha sa mga lugar na ito. Opo, nalista niyo po ba mga paalala at tips ni Doc? Ingat po sa mga travels ninyo para hassle-free at tunay na ma-enjoy nyo ang buong pamilya ang bakasyon. Kaya't magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating Health Talks! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating Lighthouse Cafe. At sana po sa lahat ng ating napag-usapan, sa lahat ng mga naibahagi ay pinagpala tayo. Nagpapasalamat po muli kami sa aming mga ministry partners. Special thanks to Four Gospel Catering Services, Miami Cakes, and Lighthouse Blooms for our new on-set decor. And special thanks also to Marina Ranza Mendez and Bella Pitstop for her supply of makeup products. Para naman sa mga on-the-go na palaging naka-mobile, you can easily catch our latest episodes through our YouTube channels. Hanapin po ninyo ang Lighthouse Bible Baptist Church channel and the new GCTV YouTube channel, and don't forget to subscribe. Also, please check www.gctv.asia. Yan po ang official website ng GCTV channel. So check out our 24/7 live streaming of Christian shows. At patuloy niyo po kami padala ng iyong komento at suggestion sa Facebook. Hanapin niyo naman po ang Lighthouse Cafe. Kaya naman i-email niyo po kami sa goodtalks@lighthousecafetv.com. Huwag niyo rin po kakalimutan ang The Pulpit bukas po. Dito pa rin sa GCTV Channel 185. At para naman sa sinabi ni Daislyn na available po ang ating show sa gctv.asia, ibig sabihin po niyan, pag pumunta kayo sa website na yan, makikita ninyo ang lahat ng palabas sa GCTV. Live streaming po yan. At kahit saan sa buong mundo ay maaari kayong manood. At abangan nyo rin ang paglabas ng ating GCTV app na maaaring ma-download sa mga telepono, sa mga smartphones. And you can then watch all our shows. Well, we hope that you will be blessed. At inaanyayahan ko kayo muling manood sa isa pang linggo sa muling pagbabahagi sa inyo ng Lighthouse Media Ministry ng Lighthouse Cafe. Where good talks happen.